Ivan, anong nais iparating sa Ombudsman ng mga grupong nagtungo dyan ngayon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Panawagan ng mga grupo magsagawa ng masinsinang investigasyon ng Office of the Ombudsman at sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon ngayon sa gobyerno. Kasama na anya o public officials na nasa executive branch. Nagmarcha papuntang Office of the Ombudsman ang ilang anti-corruption group at disaster survivors upang ipotesta ang pagpapanagot sa mga sangkot na matataas na opisyal ng gobyerno sa flood control scandal. Ayon sa mga ito, nagkakaroon umano ng selective justice ang Office of the Ombudsman pagdating sa isinasagawang investigasyon dahil hindi na ipapatawag ang matataas na opisyal ng gobyerno. Kahit lagpas 100 araw na ang nakakalipas simula nang mag-umpisa ang investigasyon sa flood control anomaly. Kaya sumugod tayo dito sa Ombudsman dahil tayo ay tutol dito sa selective justice, mabagal na aksyon. Nangangamba tayo dito sa cover-up na nangyayari. Kailangan ang investigasyon umabot hanggang sa mga pinakamataas na opisyal. Sa Senado, sa Kongreso, ang Vice President, ang Presidente. Ayon kay Palatino, kaya nila nasabing mayroong selective justice ang Ombudsman ay dahil hindi umano umaabot sa executive branch ang nangyayaring investigasyon ngayon sa mga katiwalian. Sa nangyayari po ngayon, mukhang hindi umaabot hanggang Malacanang ang investigasyon. Kaya yan ang ating sinasabi na cover-up at mabagal na aksyon na ginagawa ng Ombudsman. Ibinintang rin ng mga ito sa mga public officials ang trahedya nangyari sa Cebu kung saan higit 100 mga tao ang nasawi sa Bagyong Tino. Anila dahil umano ito sa kapabayaan ng mga nakaupo sa gobyerno at mga substandard na flood control project. Sa kalalabas lamang na pahayag ng Office of the Ombudsman, nakikiramay ang ahensya sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Mayroon na rin anilang special task force na una nang nag-iimbestiga sa mga infrastructure projects na iprioridad na imbestigahan ang mga proyektong dapat sana ay makakabawas ng pinsala ng Bagyong Tino. Tiniyak rin ng Ombudsman na isusulong ang hustisya na may malasakit, sipag at determinasyon. Ella, una na rin tiniyak ng Office of the Ombudsman at ni Ombudsman Remulla na umupo ito sa pwesto na wala itong kakatigan na sino man na public official kung sila ang mga itinuturo ng mga ebidensya. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez.